So magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig at mga kapatid sa Panginoon. Lahat po ng mga nakikinig sa salita ng Diyos. Magpalain po kayo ng ating Diyos na nasa langit. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay maging handa kayo, sabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating ang makapangyarihan sa lahat. So basahin po natin sa Marcos 13 verse 24 hanggang 27. Subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. So basahin naman natin sa Marcos 13 verse 32. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito na walang sinumang nakakaalam ng kanyang pagdating, maging ang mga anghel o maging siya. Tanging Ama lamang ang nakakaalam. At sa Marcos 13 verse 33, basahin po natin. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. At sa panghuli, sa Marcos 13 verse 37, ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Pinaalalahanan na po tayo ng Panginoong Hesus na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. May lilitaw na peking Kristo at maging handa daw po tayo. Bago pa po siya umakyat sa langit, sinabi na niya ito. Pag alis niya, di ba may lumitaw na propeta? Alam na natin kung ito ay tunay o huwad. Dahil kapag itong propetang ito ay tunay na mula sa Diyos, ay nagpapahayag din ng mga pinahayag ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito'y tumutugma sa Panginoong Hesus sa kanyang dapat mga salita at kung paano mananalig sa Panginoong Hesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naging tao si Jesus sa dati. Siya ay Diyos na nasa langit, na bumaba at namatay para sa lahat, upang mahugasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang sinasabi po na maging handa tayo ay gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw sa ating kapwa. Dati tayong nananalig sa Panginoong Hesus, nananalangin palagi, nagbabasa ng Biblia araw at gabi, at nag-iisip ng mabuti sa ating kapwa, at palaging nasa isip ang gawin ng kalooban ng Ama na nasa langit. So ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na maging handa po tayo upang sa kanyang pagdating tayo po'y gumagawa ng kalooban ng ating Diyos na nasa langit. At mararatnan niya po tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At sinusunod po natin ang kalooban ng ating Diyos, Ama na nasa langit. Na sa Kanya lamang po tayo mananalangin at hindi po sa iba, sapagkat ang Diyos ay seloso. So palagi po tayong manalangin at gumawa ng mabuti sa araw-araw sa ating kapwa. Huwag po tayong manunuligsa. Huwag po tayong makikipag-away. Hindi po kalooban ng ating Diyos ang mga ganitong bagay. Kaya sinabi niya
na kapag binato kayo ng tinapay ay ng bato ay batuin nyo ng tinapay. So ganun po. Kapag sinampal kayo sa kaliwa, ibigay nyo pa ang kanan. Kapag hiningi sa inyo yung balabal, bigyan nyo pa siya ng kung ano man. So palagi tayong gumawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti, ay paggawa natin mabuti sa ating kapwa ay yung hindi tayo kayang suklian niya. Yung mga taong walang kakayahan na magbigay rin sa atin. So tayo ang magbibigay sa kanila kahit wala po tayong hinihinging kapalit. Yun po ang gusto ng ating Diyos na nasa langit. So sana'y maunawaan niyo po ang ating panalangin. Kapag dumating po ang ating Panginoon, tayo'y maging handa na po. At hindi po tayo gumagawa ng masama. So yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kapag gawa natin ng mabuti, mayroon pong gantimpala. Makakaipon po tayo ng kayamanan sa langit. At balang araw, ito po'y pakikinabangan natin na tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.